Grabe. Sobrang init naman ito. Oh. Hindi pala 5 million. Meron silang tinatawag na 10 million. OMG. Grabe ah. Ano ba to? Hulaan ko. Inoperan ba ng 10 million para nang tumahimik? No? Kung ikaw wala sa katinuang pag-iisip, yung 10 million aanigin utak mo nun. No? Kakalugin ka nun. Sige, tanggapin ko na lang to. No? Pero kung may paninindigan ka, tulad ng 18 Marines, excuse me po, nawawala ang ating mic. Yun. 18 Marines, hindi po sila nagpapatinag. Imbis na tanggapin nila ang 10 million kung sakasakaling totoo man ito, tinanggihan po nila. Hindi naman sa mayaman, malamang sa tingin ko may sariling paninindigan. Pero syempre, bago natin panoorin yan, mga kapatid, meron akong isa pang ipapanood muna sa inyo. Mainit pala ang pagtanggap kay BBM kahit papano. Tingnan nyo, sobrang init ho ng pagtanggap niya dito. Oh. Ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ay grabe, ang daming pumalakpak. Nakalagay kasi rito, ang daming tao tapos ang pumapalakpak 3 piraso lang. Di naman, fake news. Bilangin natin ha. 1, 2, 3. Oo nga, 3 lang. Hindi. Meron naman. Marami-rami din kahit paano. Pero yun nga lang, hindi ganun kainit ang pagtanggap sa kanya, no? Ikaw ba naman, negative 15 ka? No? Negative 15, tapos magpapakita ka pa sa sambayan ng Pilipino. Aba, ang kapal na ng mukha mo. Ito sa akin lang, sa loobin lang ako. Kasi 'di ba kapag ka ikaw 70% ang trust ratings mo, medyo masakit na 'yon kasi nga hindi ka na pinagkakatiwalaan, bagsak ka na kumbaga sa grading. Kung 50% mas lalong may stress ka na nun kasi ginagawa mo na ang lahat, hindi nakikita ng sambayan ng Pilipino yung akala mong pinakamasipag mo na. Paano pa kaya yung negative 15? Diba? Ito sobrang lala na nun, ayaw pong bumaba. Mga kapatid, palike po ng ating video habang nagsisimula po tayo ha. Wala pagka ganyan, wag na masyadong makapal. Baba ka na lang pagka ganyan. Kasi nga, ayaw na ng sambayanan sa'yo. Dito nakikita naman Wala na nga pumalakpak sa'yo, tinawag na pangalan mo. Diba? Tinan mo. R. Marcos Jr. Kuwak. Wala Parang pumalakpak lang para kahit papano ano na lang yun no? Instinct na lang nung katawan yung pumapalakpak Oh. Pucha, nilakasan na lang yung sound para hindi halata. Para kunwari buhay na buhay. Tingin siya ng tingin. Walang uma-approach sa kanya, walang nagpapapicture, parang konti lang, wala nga ata Meron ba? Hindi ko nakita Ang iniisip ko kasi, ang inaabangan ko, sana man lang duyumugin siya, yakapin siya. Wala bang konting script dyan? No? Wala. Yun na. So, yun ang isipin natin mga kapatid. Biruin mo, kinukuhanan pa siya dito. Alam niyo yung mga pag nakagawa ng mga kahihiyan, di ba minsan binibidyoan? Parang gano'n ang nagiging dating. Hindi naman sa kumakalaban ako sa administrasyon. Sadyang negative 15 lahu talaga. Wala na. Pag ganyan, tigil mo na. Nakakaya talaga mga kapatid. Okay, dumako na tayo sa ating main topic for today. Ito na po, galing sa ating Balitang Pinoy TV, yung 10 million, totoo nga ba talaga yun? Okay, panoorin natin. Grabe, ang laking pera nun Ito. I-play na natin. Direct, nasa na direct? Meron pong chinat sa Brave 18 na nag-o-offer po ng 10 million para lang bumaliktad itong mga Brave 18. Laki. Dapat itong sagutin ni Trillanes kung totoo ba ito. Kasi may ebidensyang ipinakita itong si Attorney Baligod, okay? Pero bago ang lahat guys, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan, okay?
At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, mag-subscribe Salamat na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Updated pa kayo sa mga breaking news na kagaya nito. Okay? So mahalaga po na mag-subscribe tayo sa mga hindi pa nakasubscribe. Okay? Okay? Alright, Balitang Pinoy TV. Narito ang Balitang Pinoy TV. Ayan. Okay, heto po, meron pong breaking news. Nag-trending po itong si Attorney Baligod, itong mga attorney ng Brave 18, okay? Sa kanyang post sa Facebook, okay, na meron siyang ipinost na isang text message, okay? Hindi po ito, gawa-gawa lang kasi po, pinicturan po ang isang cellphone na may message. Oo. At sa pagkakaunawa ko, ang pinatutungkulan niya dito ay si Trillanes. Oh. Okay? Na di umano, itong si Trillanes, o si Trillanes ba, o mga tauhan ba ni Trillanes, nag-chat sa mga Brave 18. Okay? Oh. Meron pong chinat sa Brave 18 na nag-o-offer po ng 10 million OMG. para lang bumaliktad itong mga Brave 18. Grabe Tingnan mo na. Grabe. So, alamin po natin ito ha. Di umano ha, dapat itong sagutin ni Trillanes kung totoo ba ito. Kasi may ebidensyang ipinakita itong si Attorney Baligod. Okay? Yan ang una nating pag-uusapan. Oh, pwede yan. Pwede naman sabihin ni Trillanes, humarap lang siya. Tapos sabihin niya, hindi ho yan totoo. Magbigay kayo ng mga ebidensya kung totoo yan. Kasi text lang, di ba? O chat lang. Ang pinaka-the best niyan, kung ako, babayaran ko sila, makikipagkita ako. Di ba? Makikipagkita ako, tapos kakausapin ko sila. Halimbawa lang. Ikaw, ano bang kinikita mo ngayon? May ipon ka ba? Ito lang ang ipon mo. Pero kung tatanggapin mo tong 10 milyon, ito ang pwedeng mangyari sa buhay mo. Sagana ka na, hindi ka pa madidimanda, tahimik pa buhay mo. Mga ganong offer, no? Kaya nga, sabi ko nga, pagka ikaw ay medyo wala sa paninindigan, malamang baka tanggapin mo yung offer na yun. 10 million na eh. Diba? Pero barya lang yung kay Romualdez, no? Maliit pa sa kanya yun. Wala lang, naisip ko lang kung kumparahan ng mga perang usapin, di ba? Pero kung 10 million sa isang ordinaryong mamamayan o Brave 18 ka na or ex-marine ka na, malaking bagay na yun kasi yung anak mo mag-aaral. Yayanigin ngayon yung utak mo, guguluin yung utak mo kung talagang lalaban ka pa ba para sa bayan o hindi naman kaya lalaban ka na para sa mga taga-kabila. Ganun yun. Pero kung ako tatanungin nyo, ako hindi ko tatanggapin eh. Kung kumakain ka naman sa loob ng isang araw ng 3 beses at may merienda ka pa, natutulog ka sa medyo magandang tirahan at magandang tirahan na rin, sabihin mo na nakakamalambot ang iyong hinihigaan, edi pinagpapala ka pa rin ng Panginoon. Wala ho sa dami ng pera ang pagpapala ng Diyos. Kadalasan pa sa katahimikan ng iyong pag-iisip. Ibig kong sabihin yung tipong payapa, mabigyan ka ng payapang pag-iisip, tahimik na pamumuhay. Yun ang masasabi kong pagpapala ng Diyos o blessing ng Panginoon. Kaysa naman sa, di ba, marami kang pera. Dami-dami. Pero magulo utak mo. Di ba? Lagi kang dinidemanda. O hindi ka mapakali, baka makuha pera mo. O kaya baka matiklo ka kasi galing sa nakaw yung pera mo. Diba, no? Comment kayo dyan, mga kapatid, pag nagustuhan nyo to. No? At pangalawa nating pag-uusapan ay itong interview ng political analyst Professor Malu Tikia. Okay, political analyst Malu Tikia na in-interview siya ng One News patungkol po sa impeachment ni VP Sara. Ano ang kanyang analysis dito? Ano ang posibleng mga mangyayari, okay, sa parating na impeachment trial laban kay VP Sara. So, yun po ang ating pag-uusapan ngayong gabi na ito. Pero bago ang lahat guys, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Alright. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Updated pa kayo sa mga breaking news na kagaya nito. Okay? So mahalaga po na mag-subscribe tayo sa mga hindi pa nakasubscribe. Okay? Okay? Eto na nga. Unahin muna natin itong post ni Attorney Baligod. Ito sa kanyang post sa Facebook. Heto ba
sinasabi mo Trill? Ang spelling is T-R-I-L-L. Oh. So, wala akong ibang Ano yan? Short for Trillanes. naunawaan ko na si Trillanes po ang pinatutungkulan ni Atty. Baligod. Tapos, pinost pa niya ang picture ni Trillanes dito. Okay? Ito ba sinasabi mo, Trill? Bakit kailangang niyong offeran ng 10 million ang bawat isa sa Brave 18? Oh. Para itago niyo ang katotohanan? Lousy kayo talaga. Ayan, Trillanes. Pero eto pa, maari ding malusutan nila yan. Alam mo naman yung mga taga-kabila yung talino nila, ginagamit nila sa ganito. Ewan ko lang. Ito'y ano lang naman, opinion tsaka vision lang ho natin ito, no? Halimbawa, ito na nga, pwede ba tong ipakita sa korte? Sa akin lang, nagtatanong lang ako. Kasi pwede pa rin tong itanggi ni Trillanes. O kahit na sino, halimbawa, ikaw, may text galing to kay ganito. Diba? Screenshot. Pwede pa rin itanggi yan. Malay ko, ako ba talaga yan? Baka naman dami accounts lang yan. O kaya kay ganito lang yan, kay ganito. Kasi po, sa dami po ng may mga tanim fake news din kasi. Yung mga taga-kabila, ito yung base lamang sa aking vision, ano? Halimbawa, ay tara, taniman natin sila ng fake news para ganito. Halimbawa, si Romualdez may kabit. Halimbawa lang yun, i-chismis na yun ngayon. Kung wala naman talagang kabit si Romualdez, parang picture, tinabi-tabi lang yung mga ganun. Di na-demanda ka pa. Yun, patunayan mo. Ito, patunay ko, may screenshot ako ganito, o kaya may ganito ako, may message, 'di ba? Pansin niyo mga kapatid, yung pinupunto ko rito, yung mga ganitong text lang para sa akin na. Siguro magalit ho kayo sa akin, pwede ho kasing maitanggihan. Kaya kung meron kayong mga matitibay pang mga ebidensyang matitindi, ilabas nyo na po, Sir Baligod, kasi kami po ay nagtitiwala ho sa inyo. Huwag nyo na ho sigurong inut-inutin, no? Episode 1, Episode 2, Episode 3. Lalo hong tumatagal, nangangalay na ho yung mga kababayan ho natin. Naiinis na ho sa mga ginagawa ng mga taga-kabila. Sa totoo lang, itong Brave 18 na to, ito na lang yung tinuturing na pag-asa na maibunyag yung baho ng mga taga-kabila. Kung meron man, di ba? Kasi kung mga sinasabi nga nila, yung maleta, ang nakikita lang naman doon, maleta lang, wala naman laman daw pera. Pwede rin sabihin mong bakit babantayan ba yan? Bibigyan ba yan ng security kung sayote lang yung laman yan? Tama nga rin naman. Pero mga kapatid, yung iba kasi nangangailangan talaga ng sapat na sobra-sobrang ebidensya. Kasi itong administrasyon ho natin, kahit may mga ebidensya nila, may ebidensya na, kayang-kaya nilang ibendalo. Kaya, yun lamang po, concern lang ako. Kasi kahit sino pa bang malalapitan nating ahensya, meron pa ba? Wala na. Supreme Court, pag-aaralan pa natin. Sasabihin ng gano'n, pag-aaralan pa natin. Tapos lalabas yung mga resulta, mga 2 buwan, 3 buwan. Tapos magre-react na naman yung mga taga-kabila. At yung reaction na naman nila, pagtanggi. Wala na. Iikot-ikot lang. Hanggat namumuno ang presidente ngayon, ganito lamang ang mangyayari. Panahon na naman ho ng tag-ulan. Lagi ko pong ipinapaalala yan. Ipinapakita na naman ng taong bayan na wala talagang flood control. Kung meron man, baka patsi-patsi at konti lang. Diba? Tag-ulan na naman, pero tanga-tanga pa rin yung mga iba. BBM pa rin. Yung mga dating ayaw kay BBM na ngayon. BP Sarang binabanatan. Di ba naman sandamukan ng mga katangahan yung mga taga-kabila. No? Dilawang ka, pinklawan ka. Tapos binabanatan mo, Duterte. Tanga-tanga talaga. Mga bugok tayo. Sinabi ni Atty. Baligod Trillanes na lousy ka raw, ha? Lousy ka raw. Lousy. Ito ha, hindi ko ibig sabihin na totoo ito. Ito, nagbabalita lang po tayo dito ha. Dapat ito, sagutin ni Trillanes kung ito ba'y totoo o hindi. Okay? So, ito, ang daming nag-ano nito 13 point. Hindi rin naman din kasi amin si Trillanes kung totoo. At kung hindi naman talaga totoo yan, at tanim screenshot lang yan, yari naman din ang Libito Baligod. Pero inisip ko, attorney yan no? Yung attorney na yan, pwede kasing napaghandaan niya na bago niya i-post. Yan lang ang napapansin ko dyan. Pero hanggat
walang video call o walang pwede kasing itanggi para sa akin ano. Kung totoo man na kasalanan, yari talaga si Trillanes. Pero kung hindi niya kasalanan at wala siyang ginawa, malamang napagtripan lang at nataniman. Pwedeng ganun pwedeng ganun ang ikwento ng mga taga-kabila Malamang baka ma-back to you itong si Sir Baligot, no? Yun lang ang naiisip ko. Diba masakit man pakinggan, hindi kasi pwedeng screenshot lang no? Kaya kailangan dito nakahati muna ang ating Ayoko rin talaga kay Trillanes, pero pag sa mga screenshot lang, hindi matitibay. Biruin mo si Madam Aimee nga, sinabi niya may addict siyang kapatid Pinaniwalaan ka ng mga taga-kabila. Hindi. Nanatili silang tanga-tanga. Di ba? O, eto pa kayang screenshot lang. O, yun lang ang isipin natin, mga kapatid. No? Kayo sa palagay nyo, comment po kayo dyan. 3K likes, 13,000 likes. 1,800 po ang nagko-comment. Ang nag-share nito is 2,700. So, meaning to say, ang daming nakakita nitong balita na ito. Okay? Lakihan natin. Ngayon, lakihan natin. Ito yung tinex umano Naglalag, sa kampo ni Trillanes. Ito po, at Anyari, ba't naglalag? Tuloy tayo talaga. ano natin? Naglalag talaga siya, no? O sige, hanggang dito na lamang mga kapatid, Baka naubusan na ng internet yung mga taga-kabila at sinusabotahe tayo. Joke lang. Ayun nga, para sa akin yung screenshot na yan, pwedeng totoo, sige. Maganda yan, malaman ho natin lahat. Pero kung hindi totoo yan, yun lang, baka mapahamak pa yung mga nag-share dyan. Tayo yung nagbibigay lamang ng reaksyon dito sa nangyayari. 50-50 po yan mga kaibigan. Dahil marami na po tayong balitang mga nakikita ng mga screenshot na kayang itanggi ng mga taga-kabila. Kaya para sa akin, questionable pa rin to kung talagang si Trillanes ang nag-utos. Kayo mga kapatid, sa tingin nyo sino?